May pirma ni Wamos, may pirma ko. 4 million, no? 4 million. Ito na yata ang pinakamahal na caps na nakita ko sa buong Pilipinas. 61, 62, 63, 64. 65. Kompleto, grabe yan. At madami sa mga tao ay nag-aagawan daw nito. Welcome sa panibagong version ng Tambay Cap. May mga nagsasabing overpriced daw ito at inuuto lang daw nila ang mga tao. Kasi ang ibinebenta niya, mga boss, ay cap na niya sa presyo. At may mga nagsasabing peke daw mga ito dahil ginaya lang ang disenyo mula sa mga malalaking brands abroad. Ang issue kasi dito, hindi naman yung rason mo. Ang issue dito, yung mga tambay caps mo ay may kaparehas na mga na ibang merch galing sa ibang brand. Okay? Friend, this is a friendly reminder, your friend that reminds. Today, ngayong araw, ang pag-uusapan natin, paano ba naging ganito kamahal ang sinasabing collectible caps tulad nito? Saan ito nagsimulang strategy? Tama lang ba na presyohan ng ganito kamahal ang isang bagay tulad ng sombrero na tambay? Ang isa sa pinakaunang dahilan ng pagmahal ng ganitong klaseng mga caps ay dahil sa New Era Cap Company. Alam mo ba na ang New Era ay gumagawa ng caps since 1920s? Pero noong 1950s, sila ay naging official cap maker ng Major League Baseball or MLB. Since then, naging status symbol na ang New Era Caps. Lalo na pag may mga limited editions na releases. Kung rare ang item, natural lang natataas ang presyo. Yung mga throwback or special edition caps nila, sobrang pinapakyaw ng mga collectors. At kung familiar ka sa Supreme, sila ang isa sa mga nagpasimula ng trend ng limited edition releases sa streetwear. Kapag may collab sila with brands like New Era or gumagawa sila ng sariling cap designs, laging sold out agad. Limited yung supply pero sobrang taas ng demand. Kaya sa resale market, 10 times ang presyo. Dito rin pumapasok ang influence ng streetwear culture, where exclusivity is everything. Yung collaboration cups ng Supreme minsan ay umaabot ng libo-libong dolyar. Damn! Bilhin na rin to sombrero ko. Nag-iisa lang to kasi may libag ko. Well, hindi rin natin pwedeng iwanan ang role ng hip-hop culture dito. Noong 1980s and 1990s, nagsimulang isuot ito ng mga rappers ang mga caps bilang simbolo ng identity at lugar nila. Ngayon naman, paano nga ba nagsimula ang collectible cap trend dito sa Pilipinas? I-cut ko lang muna sandali, friend, ha? This content is brought to you by Puyutan Republic. Kung gusto mong magkaroon ka ng quality hammock or outdoor gears at saka magkaroon ka rin ng ganito kagandang bucket hat na limited edition, just visit their page or dumiretso ka sa Black app na kung saan pwede ka nang umorder doon directly and cash on delivery. So yun lang. Thank you very much, Puyutan Republic. So let's continue. Nagsimula to noong 1990s hanggang early 2000s. Nung nagsimulang dumami ang influence ng hip-hop culture sa bansa. Hey! Sila ang unang mga local artists na nagdala ng streetwear cultures. Kasama na ng snapbacks at fitted caps dito sa Pilipinas. Ito yung panahon ng paluwangan ng shorts tapos sobrang baba isuot. Tapos kita yung bacon na brief. Eh, baka hip-hop yan. Fast forward to 2010s, dumating ang New Era sa Pilipinas, officially opening stores dito sa bansa. Since then, naging part ng mainstream fashion culture ang collectible caps. Biglang dumami ang limited edition caps at yung mga naka-customize for local sports teams tulad ng PBA or Philippine Basketball Association or even collaborations with local artists and brands, naging sobrang collectibles na rin. Kapag kasi nakita ng mga fans na suot ng idols nila ang isang specific cap, bigla itong nagiging sought after sa market. Yung kay Idol April Boy mo yan na sombrero, naalala ko rin yun eh, pinag-aagawan din yun noon. Mahal na rin kaya ngayon yun? Comment mo nga if may idea ka about it, kung ano nang balita tungkol sa mga sombrero ni April Boy noon. Anyways, sa kabila ng popularity ng collectible caps, naging usap-usapan din ng isang controversial issue dito sa Pilipinas, ang tambay cap. Ang founder nito ay si Pio Balbuena, isang content creator, director at entrepreneur. Nabuo niya ang brand na to dahil isa din daw siyang dating tambay. Sinimulan namin ang Tambay Cap na may layunin na makatulong sa mga tambay at sa mga taong kailangan ng pagkakakitaan.
Mga taong kailangan ng diskarte o dagdag na pagkakakitaan sa buhay nila para may pantawid sila sa araw-araw. At dahil nga sa kumakalat ngayon na balitang umaabot daw ang presyo nito sa daang-daang libo or even millions, ay hindi maiwasan ng mga tao na mapakunot ng noo. May pirma ni Wamos, may pirma ko. 4 million, no? 4 million. Kasi ang ibinebenta niya, mga boss, ay cup na sa presyo. Palakpakan! The biggest overpricer sa buong Pilipinas. Ang galing! Pero ayon kay Pio, ang totoong nagpapamahal daw nito ay ang mga resellers. Nakukuha lang nila yung tambay cup sa amin ng 1,300 pesos at binibenta nila ito ng 1,650 pesos pataas. Depende sa resale value at depende sa demand. Hindi tataas ang value ng sombrero ng tambay cup kung walang demand, kung hindi gustong bilhin. Well, dahil rin sa kumakalat na issue na to kung bakit napansin ng iba na tila ang disenyo ng cup nila ay madaming kapareha. Ito daw ay ginaya lang pala sa mga big brands. Ang issue kasi dito, hindi naman yung rason mo. Ang issue dito, yung mga tambay cups mo ay may kaparehas na mga na ibang merch galing sa ibang brand. Okay? Magkaiba po ang copyright sa Inspired. Okay? So ito, Inspired to. Dahil dito ay mas lalong uminit ang issue na pwedeng makasuhan ang kampo ng tambay brands dahil sa pangongopya nito. Pero tandaan mo na merong mga rules pag sa paggawa ng merch. Ididemanda mo kung miski yung piskal na patinginin mo dyan, abay parehas nga, 'di ba? Hindi ito inspired, okay? Ito kasi parang iniba lang yung font. So parang sa ganun din, 'di ba? Ganun din yung nangyari sa Nike at saka sa Bape. Well, friend, totoong may mga taong willing gumastos at bumili ng mamahaling gamit. Dahil for them, it's an investment. Dahil totoong may mga items na nagmamahal in time. But sa aking pagkakaalam, nagmamahal ito base sa kung sino ang may gawa, gaano kahirap at kaganda ang pagkakagawa, at ano ang kwento sa likod kung paano ito nagawa. Sa pagkakaalam ko din, nagiging mahal ito dahil sa uniqueness ng isang bagay. Yung tipong hindi ito basta-bastang magagaya o mauulit pang ma-produce at hindi yung basta lang kinopya sa iba. But then again, kanya-kanya tayo ng trip sa buhay. Gawin mo kung anong trip mo. Bilhin mo kung ano ang trip mo. Basta siguraduhin mo lang na di ka nagpapadala lang sa hype. Do your own research nang hindi ka mauto. Well, just a friendly reminder.